Sa isang malamlam na gabi, nagdesisyon akong bumili ng ilang grocery items na kailangan ko para sa darating na linggo. Bagamat huli na, mas pinili kong pumunta sa malapit na tindahan dahil alam kong konti lang ang tao at mas mabilis kong matatapos ang aking gawain. Pagpasok ko sa grocery store, napansin kong halos walang ibang customer. Ang mga ilaw sa ibabaw ay may ilang nangingilaw at nagbibigay ng ere na ambience sa lugar. Hindi ko mayalis sa aking isipan na may kakaiba pero tinuloy ko pa rin ang aking pag-grocery. Habang nililibot ko ang mga aisles, napansin ko ang isang matandang babae. Medyo kakaiba ang itsura niya. May suot siyang itim na salamin. Ang kanyang balat ay kulay abo at kulubot. Parang hindi siya nabibilang sa modernong panahon. Pinili kong iwasan siya at dumaan sa ibang aisles. Ngunit sa bawat aisles na aking dinadaanan, nakita ko pa rin siya sa dulo na parang hinihintay niya ako. Nang makarating ako sa freezer section, bigla siyang lumitaw sa likod ko at sinabing, "Naghahanap ka ba ng sagot?" "Anong sinasabi mo? Sino ka ba?" tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Bago pa man ako makariak, bigla siyang nawala. Nagdesisyon akong tingnan ang aisle 13. Kahit na kinakabahan ako, sinundan ko ang utos ng matanda. Ang aisle 13 ay puno ng lumang libro at antigo na gamit. Sa dulo ng aisles mayroong isa pang pintuan na hindi ko nakikita noon. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ito. Sa loob ay isang maliit. Sa bawat litrato ay may mga tao na kamukha ko. May litrato sa kasal, binyag, at iba't ibang okasyon. Ang nakakagulat, ang petsa sa bawat litrato ay mula pa noong dekada 40. Napagtanto ko na baka ako ay may koneksyon sa lugar na ito noong nakaraang panahon. Marahil ako ay mayroong doppelganger o kambal sa ibang panahon. Ang matandang babae ay maaaring konektado sa aking nakaraan. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin mula sa likod at napatingin ako sa salamin sa pader. Ang aking refleksyon ay iba. Mayroong itong mga mata na puno ng kalungkutan at kapaitan. Nang makita ko ito, biglang nabalot ng dilim ang silid. Pagbulat ko ng mata, ako ay nasa harap ng cashier habang ang aking grocery items parang walang nangyari. Tiningnan ko ang aisle 13 at wala namang pintuan sa dulo. Tila isang pangyayari lamang ito ng aking imahinasyon. Umuwi ako na puno ng takot at pagtataka. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa aisle 13. Pero isa lamang ang sigurado ako. May misteryo sa grocery store na iyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot.